everybody! It's me again, Pinay Girl, and welcome back to my YouTube channel. Today's video, Mother's Day na po dito sa USA. Medyo late na nga dahil hindi po magkapariya sa Pinas at saka dito. Kahapon, nag-celebrate na po doon sa Pilipinas ng Mother's Day. Dito naman sa USA, no? Sunod-sunod po talaga ang mga kaganapan. Una, yung birthday ng tatay ko. Kahapon naman, sinurpresa ko po yung nanay ko ng pag-grocery at saka bulaklak. Ngayon naman ay nabigla po ako dahil kahapon pa lamang ay sinurpresa na po ako ng aking husband bilang isang mommy na dino. Actually guys, story muna tayo. Kahapon pa lang, kaka-out ko sa trabaho. Pag uwi ko pala ay may sorpresa pala ako galing sa aking husband. No? Ako naman nag-iisip ako kung ano ang isusurpresa ko sa aking nanay dahil nga Mother's Day kahapon. Pero pag uwi ko, ako pala may sorpresa. Nabigla ako pag uwi ko kahapon. Pagod ako galing sa trabaho, parang wala ako sa mood at puyat ako dahil sunod-sunod po ang mga kaganapan, karawan ng tatay ko, Mother's Day naman, tapos may trabaho ako, tapos maaga akong gumising, parang wala akong time sa aking sarili. Pero pag out ko kahapon at pag uwi ko, nakita ko po yung sorpresa ng aking husband, parang nawala po ang pagod ko. Akala ko nakalimutan niya na at wala na akong sorpresa. Okay lang naman sa akin na walang sorpresa dahil hindi naman yun importante. Ang mahalaga, mahal nyo ang isa't isa at masaya ang inyong pagsasama. Kung meron man pa sorpresa, syempre mas masaya, pero hindi naman kailangan na palaging may sorpresa. Ang akin lang ay may responsible akong husband, mabait at maalaga. Syempre ako din, inaalagaan ko din yung husband ko dahil kung ano ang binigay niya, syempre yun din ang ipapakita ko sa kanya. Hindi naman siya lang ang nagmamahal at ako hindi. Dapat pariho kayo. Super grateful ako guys na binigyan ako ni Lord na mabait na husband. Hindi man mayaman pero puno po ang pagmamahal niya sa akin. Yun po ang tunay na kayamanan ko. Minsan may ibang tao nagsasabi ng mga negatibo sa husband ko dahil nga sa kanyang personality. Sinasabi nila siguro stricto yan, siguro sinasaktan ka, siguro hindi yan mayaman. Ang dami po talaga nilang sinasabi porket nakapangasawa ako ng apam ay kailangan talaga mayaman. Hindi naman ganun ang sukatan ng pagmamahal, no? Ang importante kayong dalawa ay nagmamahalan at syempre nagtutulungan kayong umangat sa buhay, trabaho para makapag-ipon para sabay niyong matupad ang pangarap kapag kayong dalawa ang nagtutulungan. Hindi dapat ang mindset natin na mag-asawa ng mayaman para biglang yumaman. Dapat magtrabaho din tayo para maranasan din natin ang hirap ng buhay na hindi pala madali. Yun po ang aking naranasan dito, no? Dami nilang sinasabi na mayaman ka na siguro dahil may apam ka or may American husband. Hindi po yung totoo. Sa totoo lang, kung alam niyo lang dito sa USA ay normal lang po yung mga tao dito. Hindi po nila tinatawag na mayaman ka. Parang sa atin lang yun na kapag nasa ibang bansa ay mayaman agad. Siguro yun po ang tingin ng ibang tao. Pero for me ay hindi po talaga dahil kung mayaman lang sana hindi mo na kailangan magtrabaho. Hindi ko alam yung ibang tao or yung nakapangasawa ng apam kung mayaman ba sila. Hindi natin alam din ang totoong status ng buhay nila. Kung makikita nyo man sa social media ay mayaman agad, hindi po agad tayo maniniwala na porket nakikita natin ang ganda ng buhay, ang ganda ng suot, ang ganda ng mga kinakain ay yun po ang basihan ng mayaman ka na agad. So, dapat alamin muna natin kung ano ang katotohanan dahil maraming fake news sa social media, magpaka-impress talaga dahil nga nandito sa Amerika, uy, mayaman na ako, pwede ka naman mag-post ng kahit ano para sabihin mayaman ka. Nasa inyo po yun. Ako ay hindi ko kailangan magpaka-impress na, uy, ang trabaho ko dito, ayaw ko magtrabaho sa kusina, ayaw ko nagtrabaho ng ganito dahil nasa Amerika ako. Dapat pagpakatotoo ka sa sarili mo kung ano talaga ang meron ka, yun ang totoo. Kaya sa buhay ko ngayon na kasama ang aking husband, nagpapasalamat po talaga ako na may trabaho ako. Pwede naman po na hindi ka magtrabaho pero wala ka namang kikitain. Pwede ka naman aasa ka lang sa husband mo pero depende po yung kung aasa ka lang. Ako ay ayoko po, sinasabi ko sa aking husband na
ayokong magdepende sa'yo. Gusto ko din kumita dahil meron din akong mga pangangailangan. Hindi lang ang sarili ko ang iniisip ko, may anak na din ako at may pamilya. Hindi naman lahat doon na iasa ko sa aking husband at maging pressure po ang aming relationship dahil sa financial. Yun po ang pag-aawayan talaga halos ng mag-asawa, no, yung financial. Sinasabi kasi ng iba, bakit pa daw nagtatrabaho ako na meron naman akong husband at nandito na ako sa Amerika, siguro hindi ako kaya buhayin ng aking husband. FYI lang po, kaya niya talaga akong buhayin. Kahit hindi ako magtrabaho, okay lang po talaga sa kanya. Pero pinili ko pong magtrabaho dahil may mga tao umaasa pa sa akin, kagaya ng pamilya ko or anak ko. Nahihiya po ako sa aking husband na kung may problema sa aking pamilya or aking anak ay hindi ko na po kailangan sabihin sa kanya. Kapag may pera ako at may trabaho, ako na po ang kusang bibigay at ayoko na pong disturbohin ng aking husband dahil hindi niya naman responsibility ang pamilya mo. Kung magbibigay ang husband ko, sobrang grateful po ako, pero hindi ko kailangan pilitin siya na magbigay dahil gusto ko po kagustuhan niya na mabigay kung ano ang mabibigay niya. Kung yung ibang Pinay na nakapangasawa ng American din na kinukumpara nila sa sitwasyon ko, magkaiba po talaga. Kung yung iba ay grabe makapagbigay sa pamilya, okay po yun, napakaganda po talaga yun. Pero yung husband ko ay mapagbigay din po yan sa aking pamilya. Pero ayoko po talagang bigay ng bigay na lang yung husband ko. Ayoko po dumating sa panahon na may masabi po talaga siya na, oy, grabe pala yung pamilya mo, hingi nang hingi. Kaya sinasabi ko talaga sa aking husband na kailangan ito lang ang gawin mo, ganun. Ayoko din po kasi na masanay na hingi ng hingi at mabigay agad. Ako nga nagtatrabaho dito, hindi madali ang pera na basta hingi ka lang ng hingi. Kailangan may limit ka din kung magbigay, kung masasanay, kung sasabihin mong wala ay syempre magagalit sa'yo. So yun po ang aking mindset. Hindi naman ako madamot pagdating sa pamilya. Kapag importante po talaga ay magbibigay talaga ako ng kusa. Kahit hindi pa ako pagsabihan, tatawag na ako para magbigay. Kapag mga importanteng bagay, yung mga birthday, yung mga Mother's Day ng nanay ko ay okay lang po yun sa akin. Pero yung mga hindi importante ay hindi po kailangan na ibigay mo agad kasi nga hindi naman importante. In case na lang kung may mga emergency, syempre pinagtatrabahuan po namin ang pera. Hindi naman lahat masisave namin yun dahil meron din kaming responsibility dito sa USA. Dahil kung wala kang pera dito sa USA, kawawa talaga dahil paano ka makabayad ng renta, paano ka kakain. So yun po talaga ang aming gagawin. Simula nang nakapangasawa ako ng American at napunta ako dito sa lugar nila which is sa USA ay marami po akong natutunan sa buhay. Noon ay parang baliwala ko lang na gasto lang ng gasto. Dito pala ay grabe po talaga ang halaga ng pera sa Amerika, no? Kikitain mo, dapat pagtrabahuan. Ako or kaming dalawa, hindi kami basta makaipon, basta nagririnta ka lang, tapos may pamilya ka pa, may bills ka pa, yung sahod mo ay mapupunta lang talaga sa mga bayarin. Akala ng iba ay marami ka ng pera, marami sana kung wala kang responsibility, no? Lalo na't may pamilya ka, mga emergency. So, ang gagawin mo ay yung pera na tinatrabahoan mo ay mabibigay mo lang. Gusto mo man sa sarili mo lang, pero hindi tayo pwedeng maging madamot, no? Pag may pera ay kung gusto natin tulungan ang pamilya natin ay dapat lang talaga dahil pamilya natin sila. Ang daming sinasabi ng iba na mayaman na ako, mayaman yung husband ko. Kahit mayaman man yung husband ko ay dito sa USA, normal lang po ang buhay. Walang mayaman, walang depende po sa status. Meron naman po mahirap-hirap, meron din middle class, meron din mayaman. Depende lang talaga. Kami ay hindi naman as in mahirap kasi nga meron naman kaming nakakain.
So, nasa middle-middle lang no na nakakain kami, may trabaho at nabili namin ang gusto naming kainin. Hindi mayaman. So, yun po ang aking masasabi, no? Yung mga mindset ng iba, porket may apa, mayaman ka na. Kung mayaman lang, siguro may bahay na kami dito sa USA. Siguro may nabili na kami sa sasakyan, bahay. Yun po ang totoong yaman, na yung pera ay nabibili mo ng mga luho mo. Kami ay tinutulong po namin sa aking pamilya dahil may umaasa pa din, lalong-lalo na po yung pamilya mo na walang trabaho at syempre nagkakasakit. Dapat yung pera ay ready ka sa tulong sa mga maintenance ng pamilya mo. Ganun po ang aking ginagawa, guys. So, laban lang po pa rin tayo dito sa USA, no? Kahit sabihin pa nila ay nasa kanila na po yun kung ano ang paniniwalaan nila. Kung alam nyo lang, nakakapagod ang buhay dito sa Amerika, guys. Malayo ka pa sa pamilya, malayo ka sa anak, bahay, trabaho lang talaga ang reality ng buhay dito. Mabuti pa nga sa Pinas ay may time kang pumunta sa friends mo, may time kang gumala, pumunta sa beach. Dito ay halos wala kang oras kundi umuwi, matulog, trabaho. Parang ang buhay mo ay hindi talaga as in ganun kasaya. Akala nila ang saya-saya ng buhay sa abroad. Ang malala pa yung trabaho ka ng trabaho pero wala kang ipon. Ganun po talaga ang reality. Akala lang may pera pero may pera naman talaga. Hindi lang talaga as in makapag-ipon ka kaagad. Lalo-lalo na may umaasa sa'yo. So yung pera ay hindi para sa'yo kundi para sa pamilya. Kung gusto mo talagang i-budget ang pera mo ay dapat kontrolin mo din sa pagbibigay. Pero may mga time talaga na may mga emergency, hindi po talaga yun mawawala. Kaya yun po, nakakapagod minsan, lalo na kapag breadwinner ka sa pamilya mo. I swear, grabe, nakakapagod. Gusto mo mambilhin ang gusto mong bilhin, hindi mo agad mabili, no? Dahil inuuna mo pa yung pamili mo kaysa sa sarili mo. Ngayon, naintindihan ko na kaya nga pala tayo magtrabaho dito sa mundo para mabuhay, dahil kung wala tayong trabaho, hindi tayo makabayad ng renta, makabayad ng mga bills, at makabili ng pagkain. So, kung yung pamilya mo walang trabaho at ikaw wala, pareho po kayong walang trabaho, hirap po talaga yon. Kahit isa man lang sa pamilya mo may trabaho. Kaya super grateful ako na meron akong trabaho, kahit sinasabi nila nakakahiya daw yung trabaho ko. Hindi ko po dapat yung ikahiya. Dapat proud ka po kung ano ang trabaho mo. At least po kumikita ka sa marangal na paraan. Patuloy pa rin tayo sa buhay, lumaban, magtrabaho. Patuloy lang. Hindi natin alam, balang araw ay makukuha din natin ang gusto natin, no? Hindi natin masasabi. This time, balik po tayo sa topic ng Mother's Day. And today, Mother's Day po dito sa USA at kahapon tapos na nga sa Pinas. Pero akala ko ngayon ako masusurpresa ng aking husband. Pero guys, kahapon pa lang ay nasurpresa na po ako. Hindi ko lang na-upload ang video na ito kahapon dahil mas inuna ko po yung nanay ko. Yun ang gusto kong unahin. Don't escape this video, guys. Ipagpatuloy panoorin ang surpresa ng aking husband kahapon and para sa Mother's Day and being mommy. Hello! Kaka-out ko lang from work. Let's go home. Honey, you're home. Honey. I love you. I'm so tired, hon. Yeah. I got a surprise for you in the kitchen. Oh my god, Why? honey. You make me surprised. Yep, surprise. Why is it early? But the Mother's Day is tomorrow here. It's okay. You're Filipino, so you get Mother's Day for 2 days. Oh my god. Okay, sweet to everyone. It's crazy. Hello everyone. Sinurpresa po ako ng aking husband. Hindi po ako makapaniwala. Galing po ako sa trabaho at ito na po ang nakikita ko. Honey! Yeah. Oh my god. Yep. And this card too? Yep. Turn on the light, please.
It's all tied together. Oh, it's Mother's Day. Oh, I love it, hon. Thank you so much, my love. It's Mother's Day today, tomorrow. Oh, honey, thank you so much for all the effort and love to me. Yes, effort, always. Yes, Now, we gotta talk about dinner. dinner with the flower and balloons. Yes. So happy. Sobrang pagod pa ako sa trabaho and I thought na nakalimutan na po ng husband na mother din ako. So I thought you were forgetting me. Never. Never. Yeah, 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 yeah. La 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 la. Flowers. Kiss. Mm. Say, hon. Let's this with card Sweet card. from Ace and Jason. This See, is Ace card. comes first. Wow, nice card. To Marfel, happy Mother's Day. Let me see. This is my husband message for me. I want to say you are the best mom ever. You are so far away, but you still my heart and always, you hardworking and loving. Yes. Thank you, honey. Of course. I love you. I love you too. You're so sweet. Am I sweet Yeah. or sour? You're so sweet. Oh, mom, this do this too. Yeah, sign of mom. I am a mom already, guys. So, a mom A here mom, a husband. and husband. What's this? Always surprising. Yesterday we did surprise dad. Now you're surprising me, Of huh? course. Surprise. Okay. Thank you, hon. What? Happy Mother's Day. Oh, ay. Ah. Camino solo bajo el sol, sin cadenas, sin control. Cada día es mi canción. Yun lang guys, and sobra akong na-touch sa effort ng aking husband, no? Maliit man yan o malaking surprise ay pinapahalagahan ko talaga at sobrang happy ako na hindi niya ako nakalimutan at may pa-surpresa po talaga siya sa akin. And I think that's all for today, everybody. And thank you for watching me. And this is me, Pinay Girl!